Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Babatiin ko na kayo, Happy New Year. Happy New Year. Batiin rin natin ang ating katabi, Happy New Year. Isang masigabong palakpakan para sa bagong taon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tuwing sumasapit ang bagong taon, hindi lamang natin ito ipinagdiriwang dahil bagong taon. Para sa kalendaryo ng simbahan, ito ay una, dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ikalawa, ang unang araw rin ng Enero ay tinalaga bilang pandaigdigang araw ng kapayapaan, World Day of Peace. Kaya naman tayo bilang sasalubong sa bagong taon, natitipon ngayon na may isang layunin. Ano nga ba ang mga layuning ito? Alalahanin natin mga kapatid, magsasarang taon at magsisimula ang panibago. Mainam na pagsasara ng taon na ito, suriin ang ating sarili. Itanong, tayo nga ba ay nalalapit sa Diyos? Tayo nga ba ay umunlad sa buhay pananampalataya? Upang tugunan ng katanungang iyan, 4 na salita ang nais kong bigyan ng daan na magsilbi nawa sa ating paalaala at pagkunan natin ng hamon at aral. Unang salita ay pasasalamat. Sa Ingles, thanksgiving. Bakit pasasalamat? The mere fact na nandito ka ngayon, buhay ka, malakas ka, hindi ba dapat kaagad yun ipagpasalamat? Kayo mismo makapagsasabi, na sa taong ito may kilala tayo. Marahil kaibigan, marahil kamag-anak, marahil kapamilya. Ito na ang kanilang huling taon na hindi nga nakasama na sa pagdiriwang ng Pasko. O di naman kaya di makakasama mamaya sa pagsalubong ng bagong taon. Pero tayo narito. Buhay. Ipagpapasalamat rin natin hindi lamang nabuhay tayo. Isa sa mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay si Maria upang ituring bilang ina niya at ina nating lahat. Yan ang pagkakaiba na meron tayo sa ibang pananampalataya o di naman kaya sekta. Meron tayong tagapamagitan sa langit na napakalakas sa Diyos kapag pinag-uusapan ng panalangin. Pinatunayan na ni Maria yan dito pa lamang sa lupa. Hindi pa handa ang kanyang anak. Nang sinabi ni Maria, hindi nga humingi, pinaalam lang sa kanyang anak, anak, wala na silang alak. At alam natin kung anong nangyaring himala na kasunod na ginawa ni Jesus. Tanda ng di niya pagtinggi sa nais ng kanyang ina. Kaya pagpasalamat natin na merong Maria, tayong nadudulugan, nahihingian ng panalangin at higit sa lahat huwaran upang tayo rin ay maging kalugod-lugod sa Diyos Ama. Ikatlo, dapat tayo magpasalamat dahil kung tinuturing natin ang araw na ito bilang araw ng kapayapaan, pandaigdigang kapayapaan o World Day of Peace, magpasalamat tayo. Bakit? Dahil alam naman natin sa iba't ibang dako ng mundo, sa Ukraine, sa Russia, sa Israel, sa Palestina, di nawawala ang gyera. Pero dito sa Pilipinas, ang naririnig nating ingay ay hindi bomba. Ingay na mula sa mga trompeta na kanina pa pinapatunog ng mga bata. Salamat malaya tayo. Salamat payapa tayo.
Ikalawa na nais kong bigyan diin sa ating pagninilay ay ang salitang pag-uugali o attitude. Magsasara ang taon at magbubukas. Sa pagsasara ng taong ito, dadalhin pa ba natin ang mga masasamang pag-uugali na meron tayo? Alam natin sa ating sarili, may mga kahinaan tayo, may mga pagkukulang tayo, may mga kasamaan tayong nadadala. Maaring ang kahinaan natin ay pagsabi ng katotohanan, ayaw na ating aminin ito. Maaring ang kahinaan natin ay manirang puri sa kapwa. Maaring ang kahinaan natin ay ang panunood ng mga malalaswa. Iba-iba ang kahinaan ng tao, iba-iba ang pagkukulang na tao. Kung tutuusin pa nga, ang mga pagkukulang na iyan at pag-uugali na meron tayo na masama, ang siyang naging hudyat kung bakit nawawalan tayo ng kaibigan, nawawalan tayo ng kakilala, dahil di tayo napagkakatiwalaan. Ngayon, ang masamang ugali ba yan, dadalhin mo pa sa susunod na taon? Kung alam mo, pabigat lang yan. Salubungin natin ang darating ng taon na nais magbago, na nais magpakatao. Ikatlo na salita na nais kong iwan sa inyo bilang pagninilay. Ang salitang pagkahumaling o sa Ingles, obsession. Tunay bilang tao, merong tayong mga nais sa buhay, mga ayaw pakawalan. At karamihan sa ating mga pagkahumaling ay yung mga masamang layaw na meron tayo. Minsan nahumaling tayo na buong araw manood na lang ng television. Nahumaling tayo na nakaupo na lamang, hindi mautusan ng magulang. Nahumaling tayo na buong araw naglalaro ng computer. Alam nyo, hindi masama magkaroon ng obsession o pagkahumaling. Kung ang pagkahumaling na iyan ay ginagamit para umunlad ang ating sarili. Halimbawa, ang pinagkakahumalingan mo ay pagbabasa ng mga aklat upang matuto. Ang pag-aaral ng mga bagong bagay, magandang pagkahumaling iyon. Kaya nga ang pagkahumaling o obsession depende sa tao. Kung ang pagkahumaling natin ay makamundo, pagnanais ng mga material na bagay, kung yan ay nakakatulong sa atin para maging mabuting tao, so be it. Pero ang pinagkakahumalingan natin, hindi nakakatulong sa ating pagiging mabuting tao, yun ang nakakalungkot. Dahil nagpapakababa yun ng ating pagkatao. Ikaapat na salita ay ang salitang marangal. Sa Ingles, noble. Ano nga bang ibig sabihin ng mamungay ng marangal? Siguro naman narinig na natin dahil dito tayo nakatira. Karangalan Village. Diba? Pag sabi mo karangalan, honorable. Halos magkasing pareho ang pinanggalingang salitang ugat. Dangal. Mamumuhay ng marangal, namumuhay ng may karangalan. Anong ibig sabihin nun? May nakakakita man sa atin o wala. Ginagawa dapat natin ang tama. Kaya magandang itanong, nitong nakaraang taon, yan ba ay napatunayan ko sa aking buhay o hindi? O yan ang dapat ko pang matutunan para sa darating na taon? Dahil kung tutuusin, isa sa mga pinakamahirap makamit ng tao ay mamuhay ng marangal.
Bakit? Dahil ang tao kapag iniiwan ng solo, iniiwan sa dilim, doon pumapasok naman ang tukso at maraming pagkakamali. Suriin ninyo. Sa isang lalaki na mahilig palagi sa beer house, may nakita bang beer house na maliwanag? Sa isang magnanakaw, maliban lang malakas ang loob, pero karamihan ng magnanakaw gumagawa ng pagnanakaw sa dilim. Pinapasok ang bahay ng mga taong wala doon. Ibig sabihin, ginagawa ang lihim. Kahit sa mga kawani ng gobyerno, bakit nauso ang salitang under the table? Bakit ang pagnanakaw hindi tinatawag na over the table? Kasi pag over the table, maliwanag, makikita ang binibigay. Pero pag under the table, anong meron? Dilim. Lahat ng kabalistugan ng tao at kasalanan nagagawa sa kadiliman. Kahit ang lalaking may asawa na may asawa, nangangalunya nang hindi naaalam ng asawa. Kung alam nyo na asawa, hindi nag-away sila. Wala namang sigurong babaero na pinagmamayabang, marami akong babae. Palaging nilalagay ang kasalanan sa lihim. Kaya nga hamon sa buhay ng marangal, may nakakakita man sa iyo o wala, may nakakaalaman o hindi, ginagawa mo palagi ang nararapat at tama. Yun ang pagiging marangal. Ito mga kapatid, ang nais kong taglayin, baunin ninyo sa pagsasara ng taon. Anong mga salita? Una, pasasalamat. Sa Ingles, thanksgiving. Ikalawang salita, pag-uugali. Sa Ingles, attitude. Ikatlong salita, pagkahumaling. Sa Ingles, obsession. Ikaapat na salita, marangal. Sa Ingles, noble. Pag pinagsama-sama mo ang apat na salita sa Ingles, may mabubuo ang salita. Yun ay ang salitang T-A-O-N. Taon. Thanksgiving, attitude, obsession, noble. Father, bakit taon? Kasi ang taon magsasara. Ang masamang pag-uugali, iiwan na natin. Pero sa pagbubugas ng bagong taon, ito ang hamon. May nagtanong sa akin, Father, bakit taon? Ba't di mo na binuo? Para maganda, bagong taon. Ang sagot ko ay ito. Ang kaya kong ibigay sa inyo ay palatandaan lamang kung anong dapat niyong gawin. Pero sa huli, ikaw ang magsusuri at magnanais kung nais mo ng pagbabago. Nais mo bang magpasalamat sa Diyos? Ikaw yun. Kung hindi ka marunong magpasalamat dati, ngayon gawin mo, merong pagbabago. Kung namumuhay ka dati sa masamang pag-uugali, ngayon nais mo na mamuhay ngayon ng mabuting pag-uugali, merong pagbabago. Kung dati namumuhay ka sa mga obsession sa buhay na walang kabuluhan, nais mong pagbabago, ng obsession mo nasa spiritual na mga bagay, merong pagbabago. Kung namumuhay ka ngayon na walang karangalan sa sarili, ngayon nais mong makamit ang dangal na iyan, merong pagbabago. Dahil sa huli mga kapatid, ang kaya lang gawin ng pari, buksan ang isipan nyo, ipaliwanag sa inyo, buksan ang puso nyo, kung anong mga dapat gawin. Sa huli, ikaw ang gagawa ng pagbabago. Magbabago ang kalendaryo. Tayo, magbabago ba? Kaya mong bumati
ng maligayang bagong taon kung tunay na may pagbabago sa ating sarili. Walang saysay ang pagpapadala mo ng mensahe, Happy New Year, maligayang bagong taon, pero alam mo sa sarili na lahat ng mga dala mo dating pabigat sa buhay mo, hindi mo maiwan. Do not be afraid, my dear friends, to embrace change. Huwag tayong matakot na yakapin ang pagbabago. Lalo na kung ang pagbabagong iyan ay para sa ikabubuti ng ating pagkatao. Sikapin natin na yamang magbabagong taon, umunlad nawa tayo. Hindi lamang sa temang pinansyal, hindi lamang sa temang material, higit sa lahat, sa temang espiritual, kung saan dapat tayo habang tumatanda ay napapalapit sa Diyos. Dahil sa huli, ang buhay ng isang Katoliko, ang buhay ng isang Kristiyano, dapat maliwanag sa kanya na babalik siya sa Panginoon. Kung hindi ganyan ang ating layunin, magandang itanong rin at idagdag sa pagsusuri ng ating buhay, saan ako patungo? Dahil maliwanag na ang buhay ng tao, may wakas at may kamatayan. Subalit sa isang may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, inaasam niya na matapos man ang buhay na ito, gagantimpalaan siya ng kanyang Diyos at Panginoon ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.